tahimik dito. Grabe yung community dito. Wala kang maririnig na ibon lang. Sila ang maingay dito. Offer done. In a quarter mile, turn left onto East 1200 North Road. Pakita ko lang Tingnan niyo yung mga gamit nila sa pagtatanim nila. Yan ang mga madalas kong nakikita sa farm. Ang dami Hindi ko alam kung eksaktong use niyan. Pero yan yung nakikita kong dumadaan sa mga talahib, sa mga pananim nila. I-research na lang natin. Diba? Tsaka napakatahimik talaga. Tingnan mo yung lugar dito. Baba na nga tayo. Wala talagang katao-tao. As in tingnan nyo. Kalye. Ayan. Tingnan nyo yung mga truck Try lang natin lapitan. Laki ng gulong May gulong Grabe Heavy duty. Parang tayo sa kawalan Okay. Naaliw lang ako Gusto ko na talagang tumigil dyan at magpa-picture kaya ginawa ko. Lagi kong nadadaanan yung mga yan since napakatahimik dito, walang katao-tao. Pero tingin ko nakita na rin ako ng mga yan. Wala naman na nito May mga camera dyan for sure. Ang ginawa ko lang naman, nagpa-picture ako. Nag-selfie tayo. Ito, pakita ko. Tapos ni-research ko na rin ang silbi niya for corns and soybeans. Yan, pang tanim. Tsaka pang plowing and tilling. Yan, yun ang ibig sabihin nung use niyan. Yung mga trucks na yan. Grabe yung laki ng gulong Pag dinaanan ka niyan, sure tepok ka. Wala ka ng kawalan. Grabe. Nice experience para makita ng malapitan. Tapos solong-solo mo. Uy, may kotse. May nakita na tayong kotse. Isa. Turn left onto East 1200 North Road. Okay. Balik na tayo sa ating teritoryo. Yan, nakita nyo yung mga pananim sa kaliwat kanan ko, yung mga matataas na yan. Diyan ko sila madalas makita, yung mga truck na nakita natin. Anong tawag doon? Pag harvest time na, malaking bagay talaga yun. Yan yung mga pananim. Dito na ulit tayo sa hotspot. The usual, McDonald's. Madalas dito tayo binabato ni DoorDash for the hotspot. So waiting tayo ng susunod na offer. Yung unang nakita nyo, groceries yun from Walmart. Nag-spark tayo. Pagbukas ko kanina ng Walmart, ang ganda agad ng offer. Siya nga pala, night shift na tayo. Si Tins at si Pixar nasa bahay. So yun, pagkatapos ng ating grocery delivery, hindi ko na talaga natiis, nagpa-picture na ako dun sa mga truck kasi lagi ko rin nakikita yun, nadadaanan. Nakakuha tayo ng tiyempo kanina, wala talagang katao-tao, kaya sinamantala ko na. Anyway, sabi ko si Tins at si Pixar nasa bahay na, I think at this time nagre-research na sila dahil ang nire-research nila ang aming sunod na road trip.
Teka, tutulin ko na naman ang kwentuhan natin. Road trip, di ba? DoorDash muna tayo. Yan, para maiba naman tayo. KFC naman. Nandun lang yung McDonald's, tumawid lang tayo. So yung offer na tinanggap natin is KFC. Okay. KFC deliver. Okay. Saan ako nabitin kanina? Yung kinukwento ko, yon, yung road trip. Yan, dahil patapos na nga yung July at parating na yung August, tapos si Teens nakuha na niya ang kanyang schedule. So, ang schedule niya, ang first 3 days ng August is day off niya agad. So, that's 1, 2, and 3. That's Saturday, Sunday, and Monday. So, right now, nagre-research sila kung ano ang susunod na state na pupuntahan natin. Yan, kaya ako sinabing natin kasi sasama na naman kayo sa amin sa aming susunod na road trip. Excited na naman ako. And siya nga pala, yung road trip na to, probably ito muna ang last road trip natin na mahaba-haba, like 3 days or 4 days. Kasi nga po, malapit na rin po ang pasukan ni Pixar. Kaya yun, lulubusin natin habang walang pasok si Pixar dahil roughly 2 to 3 weeks na lang mag-i-start ng pasukan niya. Dahil oras na nagsimula ang pasok ni Pixar, medyo mahirapan na kami sa scheduling. Kailangan talaga magtapat-tapat ang day off ni Tinsel at ang weekend ni Pixar. Tapos maganda pa yan pag natapat ng holiday. Yun, makakapagplano na naman tayo ng road trip na matagal-tagal. Pero since yan, papasok na si Pixar, yun, aalamin natin kung ano yung mga magiging bagong routine natin sa pang-araw-araw, sa weekends, yan, sa pagplano namin ng mga road trips. Again, share ko lang po, no, sa mga bagong viewers and subscribers natin. Kami po yung bagong immigrant dito sa US. Magsi 6 months na po kami this August. So, baguhan pa rin, wala pa kami isang taon. So, isa sa kasiyahan naming pamilya is mag-road trip. Yan, whenever nakakakuha ng day off si Tinsel, kahit 1, 2 o 3 araw man yan, hanggat maaari, tatry namin mag-road trip. Yan. Tapos, isa sa goal namin is mapuntahan lahat ng state dito sa Amerika. Alam nating mahirap yan, no? Pero dadahan-dahanin natin yan. Makukuha natin yung goal natin na yan. Kasi po, kami po, na-explain ko na to before, pero yan nga, for the benefit ng ating viewers and subscribers na bago po sa channel, kami po, ang mentality po kasi namin, instead na i-reward namin ang sarili namin by buying material things, by spending material things, mas gusto po namin gumagastos na lang sa pagta-travel. Yan. Kasi po, ang pag-travel, ang mentality namin, nagke-create po siya ng mga memories sa aming pamilya, lalong-lalo na kay Pixar, dahil paglaki niya, for sure yan ang maaalala niya, ang aming mga trip pamilya. Kasi ang mga material na bagay, yan, magbibigay rin sa'yo ng kasiyahan, pero darating yung time, pwedeng pagsawaan mo, pwedeng nandyan lang, maitatabi mo na, lilipas din, at may maiisip ka na namang bagong bilhin. Pero itong travel na naiisip namin, na ginagawa namin, yan, panghabang buhay na to, nakatatak dito sa isip mo, at sa puso na rin, di ba? Dahil yun, pamilya tayo, kasama namin kayo, kahit po kayo, di ba?
Marami pong nagko-comment. Ang dami nang sasabi yung mga napupuntahan naming lugar para rin napuntahan nyo na. So nakikita nyo rin po at natatandaan nyo po anong meron sa mga napapakita namin sa inyo. Kaya maraming salamat din po sa inyo sa palagi pong pagsama sa amin at pagsuporta po sa channel. Yun po yung isa sa nagpapagana sa akin mag-vlog din, no? Ang suporta nyo, ang panonood nyo. So abangan natin kung anong plano ni Teens. Antayin natin sa mga susunod na vlogs. And for sure, matik yan. Iba-vlog natin dahil kasama namin kayo. So, ayun. Tapusin muna natin tong offer na to para dumagdag ang ating kita. Kailangan natin ng panggasto sa ating travel. Walmart. Iba naman. May magandang offer kaya kinuha natin. So pick up lang to, hindi grocery. Hey. 2648. 2648. 2648? Yeah. Alright. Let me help you. Alright. Yun, maganda pag nakachempo ka ng magandang offer tas pick up lang yung nagawa na yung grocery mo, ikakarga na lang nila. Kakarga lang nila tapos deliver mo na. Yan, mas mabilis to. Yan, inabot na tayo ng dilim. Ano na, 8:32 ng gabi. Actually, 8:32 ng gabi. Alam mo yung few weeks ago or last month, ang 8:32 ng gabi dito, maliwanag pa, may araw pa. Senyales na ba to na nagsisimula ng patapos ang summer, tapos magta-transition na tayo sa fall. So hindi ko alam, baka po meron ditong mga expert na matagal na dito sa US, lalong lalo na dito sa Illinois. Yan, pasimula na ba ang fall, patapos na ba ang summer, kaya 8:30 madilim na. Yan, na-observe ko lang po. Kaya tingnan natin. Salamat po sa sasagot or sa magko-comment po. Next day tayo, July 29. Yan, tinapos na natin yung DoorDash and Spark natin kahapon. Nakauwi na tayo mga alas 12 na ng gabi. Pero all good yun dahil nakakota na naman tayo. Sumobra pa ng onte. Kaya happy tayo. And then, eto. Napakaaliwalas na naman ang panahon natin ngayon. Tapos eto, i-share ko mamaya kung bakit merong van dyan. Ang puting van. Nandun yung kotse natin, pinark ko kasi malilim.
Kawawa rin yung auto pag nakabilad sa araw. Yan, yung pintura niyan kawawa. Anyway, merong puting van dito para i-abduct kami. Hindi, joke lang. Yung puting van na yan, meron kasing nagre-repair ngayon dito sa bahay. Kaya medyo war zone ngayon dito sa bahay. Yan. Ito ang kanyang nire-repair. So, nakaset up ang kanyang workspace dahil may maliit na crack dito. Tinatapalan niya na para maagapan. Yan. So, ito lang naman. Pero itinabi namin yung mga gamit para malaki-laki yung space niya. So, ito yung shoe rack namin. Dito muna namin tinabi sa kitchen. Tapos, ito si Pixar. So, ayun, house arrest muna kami hanggang matapos ni Kuya ang kanyang trabaho dito. Ang nag-report pala nito, hindi kami. Ang nag-report po nito, yung kaibigan naming si Kat and Jolan, na kababayan natin. Sila yung dating tenant dito. So, bago sila umalis, isa to sa na-report nila kay landlord. Ngayon lang nagkaroon ng oras, ngayon lang nagkasabay-sabay yung oras para ma-repair to. Una, yun, nagpa-schedule pa si landlord nung re-repair. Pangalawa, yung oras din natin na para bantayan yung bahay habang nire-repair. So, okay lang, kahit medyo natagalan, ang importante, nire-repair na. So, Kat and Jolan, yan. Shout out at tignan nyo, nire-repair na yung nireport yung maliit na crack. So, mare-repair na to just in time. At least hindi nalalala. Yan. Okay, since house arrest tayo, hindi tayo makalamierda. Hindi tayo makapag-DoorDash and Spark sa labas. Okay, antayin pa kasi natin matapos. Mag-shoutout na muna tayo. Yan. Ang dami ko ulit utang. So, umpisahan na natin. Ang sisimulan kong shoutout, yung kaibigan ko sa Pilipinas na si Chef Ed, ang ating naging partner sa ating negosyo sa Pilipinas na Ready Heat Go and Tinsel Pan. Shoutout Chef Ed. Lagi ko nakikita yung mga post mo. Nakakagutom lagi yung mga luto mo. At saka yung kasama niya rin sa bahay na si Alvin Hernandez. Yan, kaibigan din po natin yan na laging nanonood ng ating mga vlog. So, shoutout sa inyo, Chef Ed and Alvin. Next, ito kaibigan din po natin dito sa Illinois. At first po, naging subscriber po natin sila. Nanonood po ng mga vlogs natin, lalong-lalo na po yung asawa niya. Sir, kamusta po? At eventually, may mga common friends din pala kami sa Pilipinas. Yun, naging kaibigan na rin po natin. Si Miss Janice Lucille. Wait lang. How's your lunch? I didn't get to. I was working on the door. Oh, did you work? You did not have lunch? Yeah, I'll eat later. Oh, you're not hungry? We have food there. No, I'm fine, thanks. Are you sure? Yeah. Water. You still have water? No. You did not answer right away. It means you have none. So get this water. I'm fine. Get I just this. had a drink. Yeah. I had a drink in my truck. Oh, you have in your truck. Yeah. Well, just let me know if you need some. Yeah. So how's that? Is that halfway done? I'm gonna put a fan on it. Uh-huh. Still not dry yet. Are you gonna finish that today or are you gonna I'm gonna try. go back some other day? I'm gonna try to finish it today. Alright. I'm gonna put a fan on it. You have to be somewhere at a certain time, or What? you have to be somewhere at a certain time. Not really. 'Cause this might take like another hour or so. It's fine. Okay. We can go out at 3. Okay. I'm gonna go get my fan real quick. Sure. Ang hirap talaga makipagsabayan ng English, you know? Kailangan sumanay ka talaga, no? Na lagi kang makipag-converse sa English. So, kamusta naman ang pakikipag-usap ko kay Kuya? Okay ba? So, anyway. Dali. Na ano tuloy. Kay Ma'am Janice tayo, kay Miss Janice Lucille. Sorry, nabitin yung pag-shoutout ko kay Miss Janice. Kasi po, ano rin po siya, licensed sale producer from Allstate Insurance. Yan. So, sa mga wala pa pong insurance or
naghahanap po ng insurance or meron po kayong gustong i-refer, paki-refer na lang po si Ma'am Janice Lucille. Yan. Meron po siyang ibibigay na $10 gift card from Amazon pag may na-refer po kayo at nagpa-quote. Yan. Kahit magpa-quote lang, magkakaroon po kayo ng gift card na $10 from Amazon. From Miss Janice, of course. Yan. So, naka-flash naman po sa screen yung contact numbers niya. Paki-contact na lang po once na meron po kayong mare-refer or kayo po mismo interesado po kayo. Okay, so yan, medyo umingay na pala. Dali, lilipat tayo. Lipat tayong pwesto kasi ito yung maingay. Pinatutuyo niya na yung kanyang ginawa using the job site fan. Yan ang tawag sa mga pang-construction na electric fan. So, dito tayo sa labas. Yan. Mas tahimik dito. At umalis ulit si kuya. Wala yung kanyang van. Pero iniwan niya yung kanyang timba. Kasi pangtimpla niya yata ito ng pintura eh. Tama ba? Hindi. Basura niya at ano. Ewan ko kung ano yan. Hayaan na lang natin siya. Importante matapos niya today. Yan, dito tayo. Medyo may onting hangin kaya okay, dito tayo mag-shoutout. Ituloy natin. Saan tayo natapos? Kay Ma'am Janice. So, moving forward, kay ano tayo? Glimpse of Lazuli. Nagpapa-shoutout po siya. Kamusta po? At may mga dagdag katanungan siya like, ano daw ang aking degree at trabaho ko sa Pilipinas. So, ang naging degree ko po sa Pilipinas is IT, computer, pero trivia po, kahit IT po yung natapos ko sa Pilipinas, hindi ko po siya naging career sa Pilipinas. Yan. Ang naging work ko naman po sa Pilipinas previously, bago po kami mag-US, is nagninegosyo po kami ni teens. Nagbebenta po kami ng pagkain, party trays, yan, mga frozen goods. At ang task ko po doon is mag-deliver ng mga in-order ng mga customers. Kaya po yung DoorDash and Spark, medyo sanay na po tayo sa pagdi-deliver. Kaya rin po nasasabi ko na enjoy ko yung ginagawa ko kasi sanay na rin po tayo sa Pilipinas na gawin yun. So, ayun. Last is, ang tanong niya is, may plan ba ako na i-continue or try different career? So, yung i-plano continue or different career, sa ngayon hindi ko pa po masasagot kasi bago pa lang po kami dito sa US. Ang immediate goal po kasi namin is matapos muna yung contract ni Teens, which is 3 years. 3 years or less, depende sa dami ng kanyang overtime. Malelesan po kasi yun. And after that, magpa-plan po kami kung magta-transfer po ba kami ng ibang state or magi-stay kami dito sa Taylorville. And if ever alam namin kung saan na kami magi-stay yon, tignan natin kung anong mga pwedeng trabahong makuha natin dito. Pero for now, sobrang na-enjoy ko po yung ginagawa ko, DoorDash, Spark. Para lang ang pakiramdam ko, naglalaro lang din tayo, pero kumikita tayo. Yun naman ang importante, na hindi mo ginagawa yung isang bagay na napipilitan ka lang, no? Kasi hindi na ano yun eh. Hindi na healthy yun, lalo na sa mental health mo, di ba? Ako, enjoy na enjoy ko ang pagdi-deliver kasi in the first place, sanay na sanay tayo gawin yun sa Pilipinas. Yan. Okay, sabi rin po ni Glimpse of Lazuli, please make a separate video. So, ma'am, hindi na po yata kailangan kasi nasagot ko naman po lahat ng katanungan nyo. And, ayun, ingat po kayo. And salamat po sa pag-request po ng shoutout and pagnood po ng mga vlogs. Yan. Next, ito hindi po nagpapa-shoutout to. Kasi, ewan ko, medyo kinwestiyon niya yung hirit ko sa last vlog na about sa Uniqlo shirts. Kasi sabi ko, affordable. Ewan ko, pinagtawanan pa yata tayo ni Monetsky na affordable daw ba ang Uniqlo. Well, for me po, affordable po siya kasi yung mga shirts na binibili ko po sa Uniqlo, lalo na sa Pilipinas, around 290 pesos or 300 plus
marami po akong sets na binili nun sa Pilipinas. And yung polong sinusuot ko po hanggang ngayon, na 2 years mahigit na, nabili ko lang siya ng 590 pesos. So, para sa akin, affordable yon kasi lahat ng mga shirts ko is less than $10 kung i-convert mo. And quality-wise, ang tagal ko po siyang nagamit. Like yung polong ginagamit ko, from Pilipinas pa po yun. So, iba-iba po siguro yung version natin ng affordable. Para po sa akin, yung presyong 290 pesos or 590 pesos sa magandang quality polo is affordable na po sa akin yun. So, hindi ko po alam ano po yung version yun ng ibig nyo sabihin na affordable, kung bakit napagtawanan nyo po ako. Pero yun. Pero salamat din po na nag-comment po kayo. Monetsky. Yan. Okay, next is, ito po, si Blessy 3190. Shout out from Nagoya, Japan. Yan. Ito po, naaaliw po lagi ako na may taga-ibang bansa other than US or Pilipinas na nagpapa-shoutout at nanonood po ng mga vlogs natin. Like yung last vlog po natin, meron po tayong viewer from Brisbane, Australia. This time from Nagoya, Japan. So, kamusta po? Blessy 3190. Salamat po. Okay, next. Ito, hindi rin to shoutout. Gusto ko lang isama kasi may relation to sa nahuling speeding ticket natin. Yan. Si Yets, tinatanong niya kung experience ko daw ba sa long drive ang tunnel vision. Hindi ko alam yung eksaktong meaning ng tunnel vision, pero sa pagkakaalam ko, ang tunnel vision is ano ba to? Nakatutok pa lang ba sa isang kumbaga may pinagmamasdan ka lang ba na isang bagay or sa kawalan, no? At hindi mo na pinapansin lahat ng sa paligid mo. O kaya, the best term is lutang moments. Kasi, feeling ko yun po yung nangyari sa akin. Naging lutang tayo. Yung nag-drive tayo sa Arkansas, ang speed ko is 75. Nag-change na pala sa 65. Lutang pa rin tayo. Parang na-ignore ko yung mga signs na nasasalubong natin. Kaya yun, nadali tayo ni police officer at nagkaroon tayo ng citation ticket. So, yun, na-experience ko po ang lutang moments, ang tunnel vision. Pero, pa-comment na lang din po kung may ibang term po kayo for a tunnel vision. Baka mali po ako. Pero salamat po, Yets, yan, sa pagtatanong po. Okay, next. Giovanni of Asheville, North Carolina. Pinapa-shoutout niya ang mga Filipino nurses sa Fruit Health, The Oaks, Brevard, North Carolina. So, kamusta po sa lahat po ng mga nurses dyan sa Fruit Health? At may tanong din siya, magkano ba ang dagdag ko sa car insurance dahil sa pagdo-DoorDash and Spark? Sir Giovanni, wala naman po akong dinagdag na any amount sa pagpasa ng ating insurance. Kasi po yung insurance, yung current insurance po ng kotse, isa po yun sa requirements ni DoorDash and Spark. In-upload ko lang po online via their app. And then yun, verify lang nila. And then kung na-approve nila, okay na. Wala po akong binayaran extra fees or kung ano man ang siningil nila, wala po. So yun lang po. Sir Giovanni, again, kamusta po dyan sa Asheville, North Carolina. Okay, moving forward. From Champaign, Illinois. Pasyal daw tayo sa Champaign, Illinois. Yan. From Jose Owen Vito. Yan. Yung nag-road trip daw kami, kamakailan, napadaan kasi kami ng Decatur. Nakita po ni Sir Jose yon. Napareminis siya kasi doon daw po yung dati niyang hospital sa Decatur. So yung Decatur po dito from Taylorville is parang kasing layo rin po ng Springfield, pero on the other side siya. Around 40-minute drive din po. So, ayun, Sir Jose, salamat po at nanonood po kayo ng vlogs at sa pamamagitan po ng vlogs natin, nakakapag-reminis din po kayo yung mga unang moments nyo dito sa US. Yan. So, salamat po sa pag-request po ng shoutout and sa pag-support po sa vlogs. And ito naman, hindi rin siya nagre-request ng shoutout, pero nakita ko sa comment, sobrang naalala ko to. Ang aking teacher nung elementary na si Sir Joel Malabanan. Yan.
Teacher ko po siya sa Divine Light Academy sa Las Piñas. Ang kanyang subject na tinuturo is Civica. Civica pa yung time na subject na yun. Ano yun history, yan. Hekasi, parang yun. Pero yung time na yun, tinuturo niya is Civica. Nag-comment lang po siya na ingat sa aming paglalakbay. Yan. Sir Joel, kamusta po? Maraming salamat po. Ito si Sir Joel. Sobrang ano nito sobrang maka-Pilipino talaga nito ni Sir Joel, kaya hangarin po ako sa kanya. Malalalim po lahat ng mga Tagalog niya, kaya kung makikita nyo po dun sa comment niya, ingat sa paglalakbay. Yan. Talagang mga deep Tagalog ang kanyang mga salita. So Sir Joel, I hope okay po kayo dyan. Kamusta po? And yun, maraming salamat po. Sana po lagi po kayo nanonood ng mga vlogs namin. Pinapatuyo ko na lang ni Kuya. Nandito ulit siya sa kanyang baluarte, ang van. Ang init-init gustong gusto niya dyan. Ayaw niya rito sa loob. Ganyan yata talaga silang mga Amerikano, no? Gustong gusto nila yung araw. Pero mainit talaga Hindi naman nakabukas yung makina ng kotse niya. Well, sinabi ko naman na pwede siya rito. Ayaw niya. Bahala na siya. Okay, tapos na si Kuya. Maganda na. Wala na yung parang crack. Namasilyahan niya na rin at napinturahan. So, paalis na siya yan. Pangalan niya is si Mike. Ngayon ko lang ako yung pangalan. Buong araw kami nagkukwentuhan. So, linisin muna natin to bago natin ibalik yung mga nakalagay talaga dyan. Ayun. Okay. Next day. Kahapon pagkalinis ko, hindi ko na natapos yung vlog, no. Tuloy-tuloy na tayo. Pag-uwi ni Teens, nag-Spark and DoorDash na tayo. Tapos late na rin tayo umuwi kasi humabol pa tayo sa quota natin. And then yun, tuloy-tuloy na hanggang magpahinga. Tapos ngayon, brand new day. Kaka-lunch lang namin ni Pixar. So ito, DoorDash and Spark ulit tayo. Mag-aano tayo, susundot tayo ngayong daytime, yan, kung anong makukuha nating offers. So, pahabol ako na shoutout. Kahapon, nakalimutan ko idagdag si Sir Chris Aaron of Rosario, Batangas. Yan, kamusta po? Meron din po siyang mga suggestions with regards to filming. So, maraming salamat po sa mga suggestions and tips nyo po. And, kamusta po sa family nyo? Okay, may update tayo dun sa nire-research ni na Teens na road trip natin itong darating na Sabado, Linggo, and Lunes. That's August 1 to 3. No? So nakapag-research na siya. Pupunta kami ng Minnesota. Yan. Medyo mailap si Ohio and Michigan. Di muna kami ron. Kasi 3 days lang kasi si Teens. Parang feeling niya hindi enough yung 3 days, no, para pumunta sa Ohio, Michigan. Before kasi yung pinlano namin yun, 4 days yung off ni Teens. Yun nga unfortunately, 'di ba? Affected sila ng Canadian wildfires yung time na yon. Pero ngayon yata okay na sila, even Minnesota. Pero yung 3 days off etong ni Teens, so focus muna kami sa Minnesota. Itatry din namin mag-side trip sa Iowa, which is napuntahan na namin before kasi before namin ma-hit yung Minnesota, dadaan tayo ng Iowa. So, bahala na si Teens i-hocus-pocus yung ating itinerary. Let's see na lang sa susunod na vlog. Yun po ang magiging content natin. Yan. Abangan nyo. Kasama nyo na naman kami sa pabagong pamamasyal. And
Ayun, DoorDash and Spark muna tayo. See you Minnesota. Road trip.